kayo mag-aalis na umaga. Ma! Di ba? Ma! Dito muna kayo. Ma! Antayin niyo yung pagkain. Ma! Pwede ba yun? Anyway, Ma! at naman ako Ate Milbe! na napakaganda na ng ating entablado dito sa Liwasang Bonifacio. Meron pang upuan at napakaganda ng sound system. Ma! Nung unang araw na narito tayo, walang plano, tumayo lang tayo doon, kumuha ng megaphone at nagdadakdak na kinakailangan ang mga wala sa tamang isipan ay mawala na sa Malacanang. Pero ngayon, handang-handa na tayo dahil ang pagkakapit, hindi na tayo uuwi hanggang hindi na ibalik sa taong bayan ang Malacanang. Ano ngayon ang nangyayari sa Davao? Abay, pati paghahanap ng ginto, ginagawa na ngayon sa loob ng KOJC. Tama ba yan? Hindi! Dati, si Pastor Kibuloy ang hinahanap, ngayon, ginto na ang hinahanap. Siguro, kasi yung mga taga-KOJC, merong ginintuang puso. Kaya ang ginagamit nila, metal detector. Pero, ang ating panawagan, ang nangyayari sa Davao, hindi lang po yan labag sa karapatan ng KOJC. Unang-una, ang mga taga-KOJC, yan po ay mga tao na ginawa at ginuhit ng Panginoon sa kanyang imahe na merong mga karapatan. Bukod pa doon, sila po ay mga Pilipino gaya natin. Correct! At kapag nalabag ang karapatan ng Pilipino, lahat ng mga Pilipino dapat maabala dahil baka tayo na ang susunod na labagin ang karapatan. Oh! Tingnan niyo ako. Nakatikim na ako ng pagkakakulong. Okay na. Bakit Okay ako na. kinulong? Ang katotohanan niya, dahil daw sa mga masasakit na salita na Punta ka aking doon. binikas laban sa Kongreso nang kinontempt si Eric at si Lorraine Badoy. Ang sabi ko naman, kahit anong sabihin ko sa lansangan, karapatan ko yan. Siyempre, pag ikaw ay nasa loob ng Kongreso, igagalang ang institusyon. Pero hindi ibig sabihin, habang ginagalang ang institusyon, magpipikit-pikitan, magbubulag-bulagan sa lahat ng kabalbalan na nangyayari dyan sa institusyon na yan. Alam niyo ang problema ngayon sa Pilipino? Masyado na tayong mabait. Masyado tayong mapagpatawad. Masyado tayong cool. Masyado tayong mahilig sa social media. Nakakala natin, palibasa nanonood tayo ngayon sa social media, sapat na suporta na yan para ipagtanggol ang karapatan ng mga Pilipino na yunuyurakan ng mga karapatan. Hindi po. Ang teknolohiya ng ating internet, para po yan tayo ay makapag-usap, para po yan ay tayo makabuo ng samahan. Pero kinakailangan pa rin po, ipakita natin ang lakas dahil pag hindi natin pinakita ang lakas, hindi tayo pakikinggan ng mga nagbubulag-bulagan, nagbibigibigihang gobyerno. Kaya mga nasa social media, ang dami kong followers, ang daming nanonood. Nung minsan, nakakaunti lang kami sa EDSA, wala pang 50, 600,000 ang nanood. Maraming salamat po sa inyo. Pero ang kinakailangan namin,
600,000 ang magpulong ngayon dito sa liwasan. Nang makita Yes! na tama na, sobra na. Kaya yung mga kababayan natin sa internet, gabi-gabi po, narito kami sa Liwasan Bonifacio. Halina naman kayo, makiisa, manindigan, laban sa mapang-abuso at gobyerno na walang pakialam sa problema ng mamamayang Pilipino. Yeah. Ano ba ho talaga ang kasalanan ng mga grupo gaya ng KOJC at SMNI? Ang kasalanan po, minsan sinuportahan namin para maging presidente. Dahil naniwala kami na babaguhin niya ang imahe ng kanyang pangalan na Marcos. Ang akala natin, gagawin ang lahat para maibalik ang pagmamahal sa pamilyang Marcos. Pero tayo po ay nabigo dahil imbis na baguhin ang imahe, inulit lamang ang kasaysayan. Tunay pong masakit ang nangyari sa atin. Nabudol talaga tayo ng Marcos Jr. Ngunit mga kababayan, tama na yung pagkaawa sa ating sarili dahil tayo yung nabudol. Tama na yung pagsisisi sa ating mga sarili na bakit tayo nagpabudol. Nangyari na po yan, tanggapin natin, but let us move on. At Yes. kailangan mapanagot ang mga nagbudol. Marcos resign! Marcos resign! PBBM, please lang, buksan mo ang iyong mga tenga sa sigaw ng taong bayan na Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Naibalik mo naman ang Marcos sa Malacanang. Nakapagsilbi ka naman ng halos 3 taon na. Hindi ba panahon na para ibigay mo naman ang pagiging presidente sa tao na merong sapat na kakayahang mamuno dahil siya ay nasa tamang pag-iisip? Tama po na meron talaga tayong vice-presidente na po pwedeng pumalit kung hindi na kaya ng presidenteng mamuno. Pero ang laban ngayon ay hindi na laban ng Duterte versus Marcos. Ang laban po ngayon, laban ng kabutihan, laban sa kasamaan. Sabihin niyo sa akin, ang paggamit ba ng pinagbabawal na gamot ay gawain
ng isang tao naniniwala sa may kapal Hindi! o ang gumagamit ng pinagbabawal na gamot ay in fact Ito! alampores ng Diablo. Amen! I hate drugs. Bakit? Dahil pag ika'y nasa droga, nasa influensya ng droga, kakalagkarin mo ang sambayaning Pilipino sa isang gera na hindi mo naman mapapanalo. Hahayaan mo ng mga Pilipino mamatay sa isang gera na wala namang interes ang sambayanang Pilipino. Pag ikaw ay nasa influensya ng pinagbabawal na droga, hindi mo mabibigyan ng solusyon ang walang tigil na pagtaas ng presyo ng bilihin. Pag ikaw ay gumagamit ng pinagbabawal na droga, hindi mo mabibigyan ng solusyon ang problema ng kakulangan ng trabaho. Pag ikaw gumagamit ng pinagbabawal na droga, hindi mo masusolusyonan ang problema ng napakababang sahod ng manggagawa. Oo nga pala, habang ang KOJC ay ino-occupy ng ating mga kapulisan, sana naman po ipagdasal din natin ang mga kapulisan dahil lahat sila nais na rin umuwi sa piling ng kanilang mga pamilya. Dahil ang mga kapulisan ay nais na rin magpahinga gaya natin at hindi dong nakatayo na naghahanap ng multo. At ang ating balita, hindi lang sila naghahanap ng ginto, gumagawa pa sila ng bunker. Ano ang kanilang pakay sa bunkers? Pagtataguan. Magpapapasok sila di umano ng mga kabataan na di umano ay biktima ng human trafficking. Hindi ko yan nakapagtataka dahil pati po ako syndicated human trafficker din daw ako. Magtakin niyo, buong buhay ko, inalay ko sa pagtatanggol ng karapatang pantao. Pinakulong ang mga pumatay sa mga mamamahayag doon sa Maguindanao Massacre. Pinaglaban ang isang pinagsususpetsahang mandurukot na itinorture ng pulis. Pinaglaban ang transgender na si Jennifer Laude matapos patayin na parang hayop ng isang Amerikanong marino na nagkamali sa kasarinlan ni Jennifer Laude as if kasalanan ni Jennifer yun. Pinaglaban ang mga karapatan ng ating mga lola na walang awang pinaggagahasa ng mga hapon noong panahon ng pangalawang pandaigdigang digmaan na hanggang ngayon hindi nabibigyan ng remedyo ng ating gobyerno. Sa lahat ng aking nagawa para taguyod ng karapatang pantao, ako pa raw ngayon ang human trafficker.
ba kayo? Ang sabi nila, ako daw ay protektor ng Pogo. Sino ba ang may picture kasama ang tunay na hari at reyna ng Pogo? Si Harry Roque o ang mag-asawang Marcos? Nagsalita na po yung aking kliyente na wala tayong kinalaman sa Pogo. And yet, pakikinggan ba nila? Bakit? Dahil tayo ay kritiko ng administrasyon na dapat mapatahimik. Ang aking mensahe sa kanila, sige, nakatikim na ako ng pagkakulong. Ituloy niyo muli. Pero miski pagkakakulong, hindi po tayo magpapasukil. Mas mabuti pa, patayin niyo na lang ako. Dahil hindi ko ako papayag na matahimik sa kabila ng mga hindi makakaluang pangyayari sa lipunan. Bakit natatakot sila sa hustisya? Siguro dahil pag nagkaroon ng hustisya, sila ang makukulong dahil sa lantaran na korupsyon. Sila ang makukulong dahil sa lantaran smuggling. At sila ang makukulong sa lantaran na paglabag ng karapatang pantao. Kaya mga kababayan, napakatukot po talaga ng mga pangyayari sa ating bayan. Nung minsan, pinakansik natin ang ama, ang akala natin magkakaroon na ng tunay na demokrasya. Nabigo na naman tayo. Dahil bagamat dumating ng mga bitaw na inaasahan natin magbibigay ng pagbabago, ganun din pala. At sinundan pa ng isa na namang presidente na napakagsik din sa posisyon dahil sa bisyo. Ano na ang mangyayari sa Pilipinas? Ako po'y naniniwala na matapos tayong mabudol ng isang presidente, sunod-sunod na mga presidente, magkakaroon din tayo ng presidente na ating talagang kinakailangan. At yan po ay si VP Sara Duterte. VP Sara Duterte. VP Sara Duterte. Inday Sara Duterte. Inday Sara Duterte. Inday Sara. So wag po tayo mawalan ng pag-asa dahil hindi po natin nakalain na matapos ang pinakamahal na presidente ng ating bayan na si Rodrigo Roa Duterte, meron na naman siyang kasing dugo na magbibigay ng pag-asa sa ating bayan, Sara Duterte. Nakita niyo ba kung paano siya tinangkang lapastanganin doon sa Kongreso? Nakita niyo ba kung paano niya pinakita ang kanyang lakas bilang agila ng sambayanang Pilipino?
Matapos ang sunod-sunod na mangbubudol, nandyan na po ang Agila, Inday Sara Duterte. Pero ulitin ko po, ng ating sitwasyon ngayon sa politika, hindi po yan Marcos versus Duterte. Ito po ay kabutihan laban sa kasamaan. Ang pagtutol sa droga at ang paggamit ng droga. Kung kayo ay tutol sa droga, sabay-sabay sabihin, I hate drugs! 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 Pero muli po, ang ating panawagan sa sigurado kong mga milyong nasa internet na, kinakailangan po lumabas din kayo. Salamat sa inyong views, salamat sa inyong mga likes, pero kinakailangan natin kapit bisik sa kalye dahil dyan tayo pagkikindan. Ang KOJC po, kabahagi lang sila ng bansang Pilipinas. Ang kinakailangan natin, magkapit-bisig ang lahat ng Pilipino na naniniwala na dapat nasa tamang pag-iisip ang presidente ng ating bayan. Hindi na po tayo titigil sa pagpupulong dito sa liwasan hanggang tayo po ay makapuno ng luneta at panahon na para bawiin ang Malacanang ibalik sa taong bayan, hindi sa elitisang mga Pilipino. Ayan na ata yung ating sandwiches na pinadala ng ating kaibigan. Yung aking kaibigan po nagpadalang sandwich, pahingi niyan, masarap yan, sandwich yan, ha? Tiran niyo po. Ang dami na pong napakain na revolusyonaryo niyan. Ang sabi niya, kailan kaya ako titigil gumawa ng egg sandwich para sa revolusyon? Ang ating mensahe, habang may buhay, may pag-asa, pero ngayon, magkakapit-bisig ang buong sambayanan dahil sawang-sawa na kami sa mga nagpupudol. Panahon na magkaroon ng presidente na magbibigay ng tunay na serbisyo sa bayan. Gusto niyo na bang umuwi? Mabuti naman. Dahil malayo pa ang madaling araw. Dahil pagdating ng buwang liwayway, meron tayong bagong pag-asa ng Pilipinas. Mapapaan sa ilalim ng mga lider na tunay na nagmamahal sa bayan at hindi magsasamantala sa bayan. Pero dahil ako po'y nakagaling lang sa sakit, hindi halata. Yung unang araw na nandito tayo, walang boses ang Hari Roque at talagang uubo-ubo. Pero dahil importante makipagkapit-bisig sa sambayan ng Pilipino, hindi lang sa KOJC, pinilit na lumabas sa kanyang kama galing sa pagkakasakit at ngayon naninindigan kasama ninyong lahat.
itim ng egg sandwich ng aming kaibigan. Masarap. Ay, tayong egg sandwich, masarap yan. Bigyan niyo ako isa. May nakatabi na, attorney. Maraming salamat sa kaibigan ko na nagbigay ng egg sandwich. Kilala mo kung sino ka. Maraming salamat dahil ipinakain mo ang revolusyon ng sambayanang Pilipino. Masarap, attorney, masarap. Masarap. Alam niyo ba na nagpadala ng egg sandwich? Alta Sociedad. Ang kanyang pangalan ng candy. Ang kanyang mga kaibigan, kasamang lumaki ang mga nasa gobyerno. Pero ang magandang balita, hindi lahat ng Alta ay drug addict. Yes! Kabahagi siya sa Alta na pikap-pika na sa mga Alta Sociedad na ginawa ng kabahagi sa buhay nila ang pagsinghot ng polvoron. Kaya ang sabi nila, magpapakita kami ng pakikibaka sa sambayanang Pilipino sa pamamagitan ng pagpapadala ng pagkain dito sa Liwasang Bonifacio. Salamat, kaibigan, sa iyong suporta. Anyway, ngayong dumating ng pagkain, o pwede na akong tumigil magsalita. Kasi, kung hindi ako nagsalita, anong gagawin ko sa 1,000 sandwiches? Mahirap maubos ang 1,000 sandwiches. Napakalawin tinapay! Kung wala, meron pa po dyan na iikot dahil sigurado po tayo 1,000 yan at meron pang pack-meal. Wow! Patunay po na pati po ang mga Alta Sociedad nang bibiri na sa mga durugista at bangag na Alta Sociedad. Yes! Sa mga kaibigan, bago ako tuluyang mawala ng boses muli ngayong araw, hayaan niyong ako po'y magpasalamat sa inyong lahat. Dahil ang ginawa ninyong pakikibaka ngayon, ito po ang simula ng bagong bukas para sa sambayanang Pilipino. Ano po ngayon ang sigaw ng sambayanang Pilipino? Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Bangag! Bangag! Ayan po. Nung unang araw, kakaparanggot lang tayo. Ngayon, dumami na tayo. Sa mga susunod na araw, ang kainin nyo. Ang luneta, mapupuno ng ating kababayan. Nagsisigaw na Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! mabuhay po ang Republika ng Pilipinas! Mabuhay po ang katarungan! Mabuhay po ang mga Duterte! 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 At mabuhay po ang mga libo-libo mga bagong bayani na ngayon po kapit-bisig sa Liwasang Bonifacio at nagsasabing, tama na! Sobra na! Tama na! Sobra na! Tama na! Sobra na!
Magandang gabi po sa inyong lahat. Yun! Ayan po. Ay, hindi pa pala dumarating yung pagkain ko. Iba pa pala yan. Ang kaibigan ng Masa Akmak, Tita Nene, Region 8, Tacloban. Yun, mga waray! Attorney! Kababayan. Dahil meron pang darating na pagkain, aantayin niyo ba? Tama. Okay. Totoo ba yan? Walang alisan muna. Wala na bang aawit dito at sasayaw habang nag-aantay ng pagkain natin? Ayan na, attorney, mga kababayan.